Isipin mo ito, isang malaking kawan ng drone ng Rusya ang nagpapadilim sa langit habang papalapit sa hangganan ng Poland sa silangang NATO. Ngunit handa at naghihintay ang NATO na harapin sila. Ito ba ay hukbo ng robot? AI-enabled na network ng automated pagmamanman, drone, robot, at missile systems? Malapit na ang malaking labanan at ang mga sundalo na nasa mga bunker daan-daang milya ang layo ay tila tagapanood lang habang ang mga makinang inuutusan nila ang lumalaban. Ilang taon lang ang nakalipas. Ang ganitong uri ng senaryo ay mahigpit na kabilang lamang sa mundo ng science fiction. Ngayon ay mabilis na itong nagiging realidad. Ayon sa mataas na opisyal ng NATO, pinapalakas ng alyansa ang depensa sa mga hangganan nito sa Russia sa paggawa ng AI-assisted na automated zone na hindi kailangan ng mga sundalo sa lupa. Kaya tingnan natin ng mas malapitan ng plano, ilan sa mga advanced na bagong sistema ng armas na gagamitin, at kung paano maaaring baguhin ng pag-unlad na ito ang pandaigdigang equation ng seguridad ngayon. Ang mga detalye ng plano ay isiniwalat ni General Thomas Lowen, Deputy Chief of Staff ng NATO para sa mga operasyon, sa isang panayam sa German Sunday newspaper na Weltanschauung noong huling bahagi ng Enero. Inilarawan niya ang bagong multi-layered na depensa kung saan gagamit ang NATO ng advanced na teknolohiya para pabagalin o pigilan ang mananakop sa simula ng labanan. Ang ideya ay lumikha ng buffer zone sa hangganan ng NATO sa Russia at Belarus. Ginagamit ang surveillance network at remote or semi-automatikong sistema bilang unang depensa sa pagtukoy ng anumang pagsalakay. Sabi ni Lowen, ang automatikong zona ay magiging hot zone para sa mga kaaway na tatangkang pumasok. Kung akala mo matagal pa bago magkaroon ng hukbong robot sa depensa o isang malaking pangarap lang ito, mag-isip ka ulit. Ayon sa mga ulat, may mga programa ng isinasagawa sa Poland at Romania para subukan ang mga iminungkahing kakayahan na may layuning gawing operational ang sistema sa buong NATO sa loob lamang ng 2 taon. Ipinapakita ng mabilis na pagpapatupad na iyon ang agarang aksyon ng NATO para palakasin ang depensa laban sa mga banta ng Russia. Ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone sa Europa noong ikalawang kalahati ng 2025 ay nagpakita ng kakulangan ng kontinente sa paghahanda laban sa banta ng digmaang drone. Kadalasan, hirap ang mga bansang Europeo tulad ng Belgium, Netherlands, France, at Denmark natugunan ang hindi kilalang drone na lumalapit sa mga paliparan, base militar, o basta-basta lumalabag sa kanilang himpapawid. Marami ang walang depensa laban sa drone at ang iba ay limitado ng batas na gumawa ng aksyon tulad ng pagbagsak sa mga ito. Kapag pinabagsak ng NATO ang mga papasok na drone, tulad noong 20 Russian drone ang pumasok sa himpapawid ng Poland noong Setyembre, napilitan itong gumamit ng kakaunti at mas mahal na mga missile kaysa sa mismong mga target. Maaaring okay iyon sa ilang insidente, pero hindi tatagal sa matinding labanan. Tanungin mo ang Ukraine. Kahit kakaunti lang ang drone attacks na tiyak na konektado sa Russia, malinaw ang mensahe. Kailangan agad ng NATO ng seryosong pag-upgrade sa anti-drone defense. Simula noon, bilang tugon sa hamon, dumami ang high-tech na aktibidad laban sa drone sa mga NATO na bansa, lalo na sa pinakamalapit sa Russia. Sa madaling salita, bago pa man ang mga pagsalakay ng drone, noong Setyembre sa Poland, inihayag na ni General Chris Donohue, commander ng United States Army, Europe at Africa, ang mga plano ng NATO na magtatag ng Eastern Flank Deterrence Line. Binubuo ang linyang ito ng interoperable sensor at command system na pwedeng isama sa anumang hardware. May conscription ng Russia, sabi niya noong Hulyo. Dapat natin itong tapatan gamit ang teknolohiya. Ang paglusob sa Poland ay lalong nagpatibay sa determinasyon ng NATO pagkatapos ng mga ito. Binanggit ni European Commission President Ursula von der Leyen ang ideya ng drone wall para ipagtanggol ang silangang bahagi ng NATO sa kanyang State of the Union Address. Ang drone wall na ito, mula Baltic Sea hanggang Black Sea na may 1,800 at 50 milya ang magsisilbing pundasyon ng matibay na depensa. Bahagi ito ng pagsisikap na protektahan ang rehiyon mula sa Russia ayon sa kanya. Sabi ni European Union Defense Commissioner Andreas Kobius, dapat gawin ang proyekto
kasabay ng mungkahi ng Ukraine. Dahil sa natatanging karanasan nila sa paglaban sa mga drone dulot ng matagal na digmaan laban sa Russia. Tungkol naman sa pondo, malamang na makikilahok ang mga European startup at universidad, kung saan ang ilan sa pondo ay magmumula sa tinatayang $176 bilyong na Safe Defense Loan Fund ng European Union. Nilalayon ng Drone Wall Initiative na gumawa ng permanenteng early warning barrier sa silangang hangganan ng NATO bilang teknolohikal na depensa laban sa agresyon at hybrid warfare ng Russia. Hindi talaga kulang sa air defenses ang mga NATO member, pero ipinakita ng mga pagsalakay noong taglagas ang kahinaan nila laban sa drones na madalas gamitin ng Russia sa pag-atake. Nagbibigay ang IRIS-T at National Advanced Surface-to-Air Missile ng makabagong proteksyon laban sa mas malalaking banta tulad ng eroplanong may sakay na tao at cruise missile. Kaya nilang pabagsakin ang mga drone tulad ng Geron long-range kamikaze drones ng Russia, ngunit hindi ito matipid o pangmatagalang solusyon. Ang interceptor missile ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong dolyar, habang ang mga Gerin ay nasa $10,000 lang. At mas marami itong kayang gawin sa mas maikling panahon. Mayroon ding mga particular na anti-drone system ang mga miyembro ng NATO, tulad ng Sky Ranger Radar-Directed Gun System at Gepard Rapid Fire Cannon System, na patunayang epektibo ang mga sistemang ito at iba pang katulad nito sa pagpabagsak ng iba't ibang uri ng drone ng Russia sa Ukraine. Gayunpaman, kakailanganin ng 10,000 sistema at libu-libong bihasang tao para sapat na maprotektahan ang loob ng NATO. Para maprotektahan ang 1,800 at 50 milyang hangganan na iyon, isa itong gawain na sadyang hindi praktikal o posible sa ngayon. Ipinakita ng Ukraine, gayunpaman, na isa sa pinaka-epektibo at matipid na paraan ng pagpabagsak ng mga drone ng Russia ay ang pagpapalipad ng murang interceptor drone laban dito. Ibig sabihin, drone laban sa drone. Kaya ang konsepto ng isang drone wall sa silangang bahagi ng NATO para labanan ang mga drone ng Russia ay may malaking saysay. Abot kaya ito, madaling palawakin, mas mabilis ipatupad at baguhin kaysa sa mas mahal na solusyon, at may mahusay na cost-to-kill ratio. Ang mga kumpanyang pangdepensa sa Europa ay humuhugot ng inspirasyon mula sa karanasan ng Ukraine para makabuo ng sarili nilang interceptor drone system. Bago tayo magpatuloy, nais naming pasalamatan ang sponsor ng video na ito, ang Private Internet Access. Nakilala rin bilang Private Internet Access ang pinaka-transparent na VPN provider sa buong mundo na pinagkakatiwalaan ng mahigit 30 milyong gumagamit sa buong mundo. Ang Private Internet Access ay nangunguna sa online privacy. Kapag nagbabrowse ka sa hindi protektadong device, maraming impormasyon ang pwedeng makita ng iba bago pa ito makarating sa website. Itinatago ng VPN ang iyong IP address at ini-encrypt ang connection mo. Kaya ligtas ang data mo mula sa Internet Service Provider Network Administrator at pagmamanman ng gobyerno. Kung wala kang VPN, ang pagbabrowse online ay parang pagpapadala ng pribadong mensahe sa isang group chat. Nakikita ng lahat ang ginagawa mo. Pero sa Private Internet Access, ligtas ang aktibidad mo sa encrypted tunnel. Napatunayan na sa korte ang NOLOGS policy at na-verify din ng independent audit ng Deloitte, isa sa top auditing firms sa mundo. Bukod sa seguridad, nagbibigay ang Private Internet Access ng kalayaan online. Kaya kahit nasa ibang bansa ka o may gustong ma-access na content na di available sa iyong lugar, sagot ka ng Private Internet Access. May mga server sa mahigit 71 na bansa. At sa lahat ng 50 estado ng United States, suportado rin ang P2P file sharing at compatible sa lahat ng pangunahing streaming services, kaya mas marami kang mapapanood saan ka man. Ginagamit ko ang Private Internet Access tuwing naglalaro para kumonekta sa lokal na server at bumaba ang latency. Maganda rin ito para ma-access ang region-specific content sa Netflix, Hulu, at iba pa. Available ang Private Internet Access sa lahat ng pangunahing platform tulad ng Windows, Mac Operating System Linux, Operating System Android, at marami pang iba. Isang subscription lang ay pwede nang protektahan ang unlimited na devices sabay-sabay. Perpekto para sa seguridad ng buong digital mong buhay. Sa ngayon, may eksklusibong alok para sa ating mga manonood. Pumunta sa PIA VPN Compash The Military Show, nasa description din,
para makakuha ng 83% diskwento sa private internet access. Kaya magiging $2 at 3 sentimo na lang kada buwan. Dagdag pa, makakatanggap ka ng 4 na buwang libre kung nagdadalawang isip ka. May 30 araw na money-back guarantee at 24 sa 7 customer support silang handang tumulong. Subukan mo na ang private internet access ngayon. Karapat-dapat kang maprotektahan ang privacy mo at kay Pia, nasa mabuting kamay ka. Noong Setyembre, inanunsyo ng United Kingdom ang Octopus Project, isang joint project kasama ang Ukraine para gumawa ng interceptor drone na disenyo ng Ukraine sa United Kingdom para gamitin sa Ukraine. Makaraan ng 1 buwan, pumirma ang Titan Technology ng kasunduan sa Defense Procurement Office ng Germany para gumawa ng sistemang magpoprotekta sa mahahalagang infrastruktura. Batay sa ulat, AI-powered interceptor drone ang gamit ng sistema na kayang automatikong tukuyin ang target at mas mura kaysa tradisyonal na air defense system. Pero kahit natiyak na magiging mahalagang bahagi ng drone wall at ng bagong inanunsyong autonomous zone ang mga interceptor drone, marami pang ibang aspeto ang dapat isaalang-alang bukod doon. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang drone wall ay isang integrated system na nag-uugnay ng sensors at surveillance equipment para matukoy at matugunan ang drone na banta. Ganoon din ang kwento sa bagong inanunsyong autonomous zone. Pero hindi lang laban sa mga drone ang layunin. Multi-layered ang depensa ng NATO gamit ang advanced na teknolohiya para pabagalin o pigilan agad ang mga sumasalakay sa unang yugto ng labanan, anuman ang anyo nila. Sabi ni Loewen, ang integrated system ay pagsasamahin ang surveillance network at remotely operated or semi-automated systems bilang unang depensa laban sa anumang pagsalakay. Ang automated na AI system ay gagamit ng sensors para tukuyin ang kalaban at i-activate ang depensa gaya ng interceptor drones, semi-autonomous na sasakyan, ground robots, at automatikong depensa sa himpapawid at anti-missile system. Ang pangangalap ng impormasyon ay gagamit ng fixed at mobile na plataforma gaya ng radar, acoustic at optical sensors na suportado ng datos mula sa satellite, drone at reconnaissance aircraft. Ayon kay Loewen, ang mga sensor na matatagpuan sa lupa, sa kalawakan, sa cyberspace, at sa himpapawid ay sasaklaw ng lugar na ilang libong milya ang laki. Malalaman nila agad ang kilos ng tropang Ruso o pag-deploy ng armas at ipapaalam ito sa lahat ng NATO members sa real time. Pagkatapos malak ang mga target, sisimulan ng sistema ang pagpabagsak sa mga ito. Karamihan sa mga ito ay mangyayari ng automatiko na kontrolado ng AI o kaya'y sa pamamagitan ng remote control mula sa mga command center na maaaring daan-daang milya ang layo. Binigyang diin ni Loewen na ang AI-guided na sistema ay hindi papalit sa depensa ng NATO, kundi magpapalakas sa kasalukuyang armas at puwersang nakadeploy. Dagdag pa, lahat ng aksyon kaugnay sa nakamamatay na sandata ay pananagutan pa rin ng tao, ayon sa general. Mawawala nito ang madilim na bahagi ng plano. At may mabuting dahilan ito. Ang mga science fiction tulad ng Colossus, The Forbidden Project, 1970, at Black Mirror ay nagbabala sa panganib ng lubos na autonomong nakamamatay na sandata o batas. Sa madaling salita, ang panganib na matutong mag-isip ng mag-isa ang AI ang dahilan ng babala ni dating Google Chief Executive Officer Eric Schmidt kamakailan. Iminungkahi na ang pinakamainam na solusyon ay patayin na lang ang sistema. Ngunit gaya ng babala sa nabanggit na pelikula at serye, ang pagpapatay ng isang AI system na kayang magpasya na patayin ka ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Buti na lang at planong panatilihin ng NATO ang kontrol ng tao sa kanilang automated na depensa. At kung pag-uusapan si Schmidt, sa kabila ng kanyang mga alalahanin tungkol sa mga posibleng panganib ng AI, ang kanyang kumpanya, Swiftbeat Limited Liability Company at ang subsidiary nito. Ang White Stock ay gumagawa ng malamang na magiging pangunahing bahagi para sa parehong drone wall at autonomous zone, ang MirOps system. Noong kalagitnaan ng 2025, lumabas ang ulat na sinusubukan sa Ukraine ang lihim na sistemang ito na may malaking epekto. Noong Nobyembre, isiniwalat na nag-deploy ang Poland at Romania ng sistemang gawa sa United States bilang bahagi ng drone wall.
Kasama na ang Denmark sa pagpapatupad ng sistema upang gawing mahigpit ang hangganan sa Russia at pigilan ang Moscow na tumawid mula Norway sa hilaga hanggang Turkey sa timog. Ayon umano sa isang opisyal ng NATO. Sabi ni Colonel Mark McClellan, Assistant Chief of Staff for Operations sa NATO Allied Land Command, nagbibigay ang sistema ng napakatumpak na pagtukoy. Kayang pabagsakin ng mga ito ang drone sa mas mababang gastos kumpara sa pagpapalipad ng F-35 at paggamit ng misil. Ayon kay General Lowen, binibigyan ng sistema ang mga commander ng oras para suriin ang banta at magdesisyon kung papaputukin. Sapat na versatile ang MEROPS para maprotektahan ang mahahalagang infrastruktura gaya ng paliparan at unit militar sa combat zone. Kaya ano nga ba ang MEROPS system? At bakit ito isang napakahalagang bahagi ng depensa ng silangang bahagi ng NATO? Ito ay advanced na anti-drone complex. Nagamit ang espesyal na Surveyor Interceptor drone ng kumpanya. May command station, launch platform, at fleet ng Surveyor drone ang bawat MEROPS unit. Ang interceptor drone na ito ay pwedeng gumana mag-isa o kontrolin mula malayo at may mga radar, electro-optical infrared camera, at AI algorithm ang mga ito para matukoy at makilala ang maliliit na drone. Kapag natukoy at nalock na nila ang kanilang mga target, pinabagsak nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsalpok sa mataas na bilis habang nasa ere. Ang sistema ay compact at kasya sa likod ng mid-sized pickup truck. Kaya nitong mag-detect at sumalo ng mga drone gamit ang AI-guided nabigasyon kahit nakajam ang satellite o electronic na komunikasyon. Ipinakita ng training exercise sa Poland na kayang ilunsad ang MEROPS mula sa ordinaryong pickup truck, patunay ng mahusay nitong kakayahan para sa shoot and scoop na operasyon. Isa pang kapansin-pansing aspeto ng sistema ay ang maliit na bilang ng operating crew at maikling panahon ng pagsasanay. Binubuo ang crew ng 4, commander, piloto, at 2 teknisyan. Ayon sa ulat, 2 linggo lang ang training cycle nila. Kung ikukumpara, ang pagsasanay ng mga Ukrainian crew para mag-operate ng Patriot missile system na gawa sa United States ay tinatayang tumatagal ng ilang buwan, habang ang buong technical na detalye ay nananatiling hindi isinasa publiko. Ayon sa ulat, umaabot sa higit 175 milya bawat oras ang bilis ng mga surveyor drone. Itinuturing itong sapat na mabilis para mahadlangan ang mga jet-powered drone tulad ng Russian Geron 3 na mahigit 170 milya kada oras ang bilis. Ayon sa ulat, matibay sa electronic jamming ang mga drone, pero hindi pa ito napapatunayan ng independenteng eksperto. Ayon sa ulat, epektibo ang mga ito sa pagpabagsak ng Russian na drone. Noong Nobyembre, iniulat ng Ukrainian media na ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang MEROPS para pabagsakin ang higit 1,000 Russian Geron-type drone. Malinaw, gaya ng ipinakita ng paggamit nito sa Poland, Romania, at Denmark, hindi ito nakalampas sa pansin ng NATO. Malaki ang posibilidad na hindi ito nagkataon lang na ang mga iminungkahing kakayahan ng autonomous zone ay sinusubukan sa mismong mga bansang kilalang ginamitan ng MEROPS, Poland at Romania. Tungkol sa ibang bahagi ng iminungkahing autonomous zone at robot army, ngayon, maaari lang tayong maghinuha. Pero masasabi nating malamang na ang Maven Smart System NATO o Maven Smart System NATO, sa madaling salita, ang magiging sentro nito. Ang kasunduan sa Palantir Technologies para ipatupad ang susunod na henerasyon ng sistemang ito sa NATO ay na-finalize noong Abril 2025 na inilarawan ng NATO bilang isa sa pinakamabilis sa kasaysayan nito. 6 na buwan lang ang lumipas mula pagbalangkas ng pangangailangan hanggang pagkuha ng sistema, kaya inaasahang magagamit na ito ng Allied Command Operations sa loob ng 30 araw matapos makuha. Malaki ang posibilidad na naka-integrate na ito sa buong sistema ng NATO. Ang Maven Smart System NATO ay isang AI platform na dinisenyo para mapabuti ang operasyon sa labanan sa pamamagitan ng pagsasama ng intelihensya, pagpapahusay ng target identification, at mas mabilis na paggawa ng desisyon para sa militar ng alyansa. Pinagsasama nito ang malalaking language model, generative AI, at machine learning para automatikong pagsamahin ang intelihensya gamit ang pagsusuri ng datos mula sa sensors, satellite, intelligence, surveillance, and reconnaissance system at ulat ng tao. Dahil dito,
Kaya na ng maliit na grupong 20 safety-bound sundalo na iproseso ang intel sa labanan na dati ay kailangan ng daan-daan o libu-libong analyst. Iba pang mga AI-enabled na sistema na maaring ipatupad sa autonomous zone kasabay ng MEROPS ay kinabibilangan ng Switchblade, 360 na raang AI-guided autonomous targeting loitering munitions at ang Kratos XQ 58A, mabigat na drone na pinapagana ng jet na ginagamit sa United States Air Force at Marine Corps. Loyal Wingman Program, pero haka-haka lang iyon sa ngayon. Ang hindi haka-haka ay tiyak na hindi nag-iisa ang NATO sa pag-develop at pag-deploy ng mga AI-enabled at autonomous na sistema ng sandata. Sa katunayan, dahil sa bilis ng katulad na pag-unlad sa mga pangunahing karibal nito, malamang na napakabuting bagay na kumikilos ang NATO ng ganito kabilis. Halimbawa, gumawa ng ingay ang Hilagang Korea noong nakaraang taon sa anunsyo na isasama nila ang AI sa nuclear arsenal nila. Pero mas nakakabahala pa roon. Ayon sa ulat ng Institute for National Security Strategy ng Timog Korea, ginagamit na ng Hilagang Korea ang AI sa aktuwal na mga sistema tulad ng suicide drone. Lampas na sa experimental na pag-develop. Kasama rito ang facial recognition, voice synthesis, multi-object tracking, at real-time video analysis. Hindi man tiyak ang lawak ng AI capability ng Hilagang Korea sa militar, malinaw ang kanilang layunin at estratehikong pagtutok dito. Ginagamit ni Kim Jong-un ang AI para ipakita ang kapangyarihan, tugunan ang kakulangan sa yaman, at hamunin ang pandaigdigang pamantayan sa militar at cyber. Ngunit, tulad ng sa karamihan ng mga bagay, ang antas ng banta mula sa Hilagang Korea ay hindi maikukumpara sa ipinapakita ng China. Masigasig na pinapaunlad ng China ang mga AI-enabled at automated na sistema ng sandata. Inilalagay ang sarili nito sa unahan ng inobasyon sa military AI. Ang PLA ay mabilis na gumagamit ng AI sa iba't ibang larangan, gaya ng mga drone sa himpapawid, lupa, dagat, at ilalim ng dagat, na nakatuon sa autonomiya, swarm operations, at pagtutulungan ng tao at makina. Ang mga advanced na unmanned aerial vehicle gaya ng Taihong series at Lookout 2 na unmanned missile boats ay may pinalawak na kakayahan para sa AI-driven na swarm attacks. Sumasailalim ngayon sa pagsubok ang Intelligent Precision Strike System ng NARINCO na automatikong nagpapadala ng drone, sumusubaybay sa target, at nag-a-assign ng strike sa real time. Ginagamit ng PLA ang AI sa target recognition, predictive maintenance, logistics automation, at real-time decision-making sa digmaan gamit ang sistemang TNGYAO, isang cloud-based AI para sa paggawa ng desisyon. Pero sa ngayon, kahit itinuturing ng United States na pinakamalaking karibal ng NATO ang China, ang pangunahing banta pa rin ay ang Rusya. Mukhang agresibong nagde-develop din ang Rusya ng AI-enabled at automated na armas bilang bahagi ng estratehiya nito sa pagpapalakas ng militar. Inutusan ni Pangulong Vladimir Putin ang malalaking pagbabago sa prioridad ng produksyon ng depensa ng Rusya sa Mayo 2025, kabilang ang mas mabilis na paggawa ng unmanned system, AI, at sandatang may directed energy. Itinakda ng Military Industrial Commission nito ang layunin na makuha ang 30% ng lakas militar mula sa mga AI-enabled na robotic platform pagsapit ng 2030 na ipakilala na ng Rusya ang mga autonomous system na kayang magdala ng nuclear, kabilang ang Poseidon underwater drone, Avant-Garde hypersonic glide vehicle, at Kinsal hypersonic missile, na lahat ay gumagamit ng AI para sa nabigasyon, pagpili ng target, at pag-iwas. Pinapalawak nito ang AI gamit sa long-range at frontline na drone. At ang automated control system nito, o automated control system, ay isang pagtatangkang tularan, ang Joint All-Domain Command, dalawa ng United States na pinagsasama ang AI para iproseso ang datos sa labanan ng real-time na nagpapabilis ng paggawa ng desisyon. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang ideya ng mga robot na hukbo na naglalaban ay hindi nakathang isip. Sa bilis ng mga pangyayari, mukhang ilang taon na lang, at ang mga sandata ng NATO at Russia ay maglalaban-laban na halos walang partisipasyon ng tao. Sana hindi na kailangan pang patayin ang mga ito para maiwasan ang isang sitwasyong parang Skynet. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong kaganapan
kaya mag-subscribe sa channel para updated. Salamat sa panonood.